Maaari namang gawin ng mga ahensya ng pamahalaan ang lahat ng posibleng paraan para mapauwi na ng Pilipinas ang nagbitiw sa pwesto na si dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico. Ayon ito kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na nagbabagalan sa usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isa si Ko sa 6 na personalidad na nirerekomenda ng sampahan ng criminal at administrative cases ng ICI sa Office of the Ombudsman. Bunsod ng umunay pagbulsa ng pondo mula sa national budget gamit ang mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa private contractors. Yung air assets niya nga nandun na sa ibang bansa. Yan, punto rin natin yan dahil sa sobrang kupad, sobrang bagal tumakbo ng mga investigasyon at wala pang naiaangat sa korte. Ayan, naliliquidate na yung mga assets or naitatago na yung mga assets. That's exactly our point. Muli namang ipinanawagan ni Navotas City Representative Toby Chanco ang kanselasyon sa pasaporte ni Ko, lalo na't anyat maaari ng ituring na issue sa national security ang patindi panggalit ng publiko sa corruption scandal. Giit pa nito, batay sa Section 4 ng Republic Act No. 11983 o ang New Passport Law, maaaring kanselahin ang passport alang-alang sa pambansang seguridad. Para sa akin, ito isang national security issue. Dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. Ang problema dyan is merong pwedeng mag-take advantage na manggulo. At nakita na natin yan noong September 21. Pero para kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, maaari pang pagtalunan ng issue at makwestiyon ang proseso. Anya, mas mainam na bilisan na lang ang usad ng pagsampa ng kaso sa korte laban kay Ko. Kailangan kasi ng clear provision, explicit provision of law authorizing the DFA to be able to do that. Otherwise, questionin lang yan as something that is beyond the authority of the DFA or ultra vires. So ang pinaka-solution dapat dyan is bilisan na nga yung mga kaso para masampa na sa korte, sa Sandigan Bayan at makapag-issue na ng warrant of arrest. Nauna nang ipinahayag ng Department of Foreign Affairs na maaari lamang itong magkansela ng pasaporte sa ilang partikular na pagkakataon, kabilang na kung may kautusan ng korte matapos magbaba ng hatol laban sa isang passport holder bunsod ng kasong kriminal o kung tumatakas sa batas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.